Magsimula ang kwento kung saan natapos ang unang kabanata. Alam na ni Han na gagastos na ang Master. Kahit may mga hindi kailanman gumastos para manalo, wala pang tao na nagbayad ng kagaya ni Master. Kapag may unang nagsisimulang maglaro ng Pick Me Up, nanatili sila at nasisiyahan dahil pinapanood ang mga hero na gumagalaw ng kusa sa pamamagitan ng high-level AI at namamangha sila rito. Ang makita ang reaksyon ng mga hero kapag nakalampas sila sa isang stage o sumailalim sa synthesis ay nakakaengganyo para sa isang baguhang manlalaro. Nandyan ang saya ng panunood sa tao, ang saya ng pagsuporta sa mga hero, pagbibigay ng utos at direksyon. Pag-iisip ng taktika at estratehiya, pati na rin ang PvP. Habang umaakyat sila sa tore at ina-upgrade ang waiting room, dumarami ang content at nagbabago rin ang kilos ng mga hero. Naniniwala si Han na walang dahilan para hindi maging masaya ang manlalaro na parang buhay ang nakataya. Maya-maya, bilang resulta ng summoning, lumabas mula sa summoning chamber ang isang 3-star hero na si Yolka, at isa pang hero na si Roderick. Pareho silang litong-lito, at agad na nagtanong si Roderick sa mga naunang hero kung sino sila. Bago pa man may makasagot, nadapa si Yolka matapos matapakan ang sarili niyang bestida. Samantala, ipinaalam ni Jenna kay Han na nadala na niya ang mga straw at nagtataka kung sino ang babaeng ito at bakit siya nakahandusay sa lupa, iniisip kung nasaktan ba siya. Sagot ni Han, huwag na niyang alalahanin iyon dahil babangon din siya kapag kinakailangan, at napansin pa niya ang kakaibang kasuotan ng bagong dating. Sumabat si Edith, sinabing isang marangal na aristocrat ang babae, na lalong ikinaintriga ni Han. Ipinaliwanag ni Edith na bagamat may dugong marangal si Yolka, halatang wala pa siyang hinog na asal, bagay na nagdulot ng kalituhan kay Han. Aminado rin si Edith na hindi niya alam kung paano napadpad dito si Yolka. Samantala, batid na ni Roderick ang ilang konsepto gaya ng Master Summoning at Synthesis, ngunit wala siyang alam tungkol sa levels o skills. Dating gwardya si Roderick sa isang malaking lungsod, at bukod sa sinasabi niyang may kakaibang pakiramdam ng tungkulin, wala siyang ibang espesyal na katangian. Iginiit niyang parang may dapat siyang gawin, at inisip niya na baka ito ay impluwensya ng hypnosis. Nagtanong si Roderick kung kailangan ba niyang manatili sa lungsod at lumaban sa mga di kilalang kaaway, na sinang-ayunan naman ng bida. Dinagdag ni Han na ipapaliwanag niya ang detalye pagkatapos ng pagbunot at silang dalawa ni Edith ang bubunot para sa recruitment. Ipinaalala ni Han kay Edith na kapag asul ang nakuha niya, mapapareha siya sa matandang lalaki, kapag pula naman, siya ang makakakuha sa dalagang aristocrat. Sa isip ni Han, malinaw ang mas mahusay na pagpili, isang veteranong gwardya na may mahabang karera kumpara sa isang marangal ngunit hilaw pa. Inutusan niya si Jenna na dalhin ang mga straw. Paglapit ni Jenna, natanong ng matalim na mata ni Han ang isang piraso at mabilis na nagplano ng estratehiya. Kung nasa kanan ng pula, tiyak na asul ang kaliwa, ibig sabihin ay makukuha niya si Roderick. Sinilip niya si Edith, iniisip kung nakita na rin ba niya iyon. Inilagay ni Jenna ang mga straw sa isang basong nasa sahig, at sabay na inabot ni Han at Edith ang kani-kanilang target. Ngunit biglang nabulabog ang lahat ng gumamit si Yolka ng apoy na mahika, bagay na nagpukaw ng matinding kuryosidad. Parehong nakahawak si Han at Edith sa asul na straw, at pinipilit ang isa't isa na bitiwan ito. Mabilis na sinilip ni Han ang attribute window ni Yolka Rivals Stressor, at natuklasan niyang isa siyang 3-star hero level 1 na may kakayahan sa intermediate flame magic. Kalma lang na sinabi ni Yolka na iyon ang paraan niya ng pagpapakilala. Dahil dito, nagbago agad ang pananaw ni Han at Edith. Nagmungkahing si Edith na dapat nang isuko ni Han dahil mas magiging balanse ang grupo kung may magician. Ngunit nagdadalawang isip si Han, hindi siya sanay maging magpahinuhod, lalo na't nakikita niyang malakas ang kombinasyon ng apoy, mahika, at pana. Naisip niya rin na bagamat pwedeng palakasin hanggang 1-star ang warriors at thieves sa Pick Me Up, ibang usapan ang magicians. Parehong bihira sina Yolka at Roderick, mga hero na makukuha lamang sa bayad na summon, at napakababa ng chance ang lumabas sila. Samantala, nagtataka si Yolka kung ano ang ginagawa nila at inamin niyang ayaw niya na para siyang sinusuri na parang specimen. Nainis si Jenna at inakusahan si Han at Edith ng pandaraya dahil sumilip sila. Giit niya, dapat sa swerte lang umasa, at agad niyang pinagpalit ang mga straw. Hindi pa rin maintindihan ni Yolka ang nangyayari, at napansin ni Han na mas mabagal siyang makaunawa kaysa kay Roderick, kaya lalo siyang nalito. Hinimok ni Roderick si Yolka na pag-isipan kung ano ba talaga ang ginagawa sa kanila. Paglaon, nalungkot si Yolka nang mapagtanto niyang tinitingnan sila na parang mga bagay lang, hindi bilang tao. Muling inilagay ni Jenna ang mga straw sa baso at idineklarang bawal na ang daya. Hinimok niya silang maging patas at umasa lang sa swerte. Sinabihan ni Han si Edith na kahit ano pa ang resulta, huwag silang magkimkim ng sama ng loob. Kaya't sabay silang pumili ng tapat. Sa huli, nakuha ni Han ang pulang lot, kaya si Yolka ang napunta sa kanyang koponan. Sa pag-aproba ng Master, opisyal nang nadagdag si Yolka sa Party 1, habang si Roderick ay napabilang sa Party 2.
Biglang dumating si Essel at pilit niyang kinaladkad ang isang one-star hero papunta sa synthesis chamber, habang ang kawawang hero ay nagsisisigaw na pakawalan siya. Natatakot siyang tumawag kay Han, pinaalalahanan ito sa pangakong mabubuhay sila kung ibibigay ang lahat ng makakaya. Ngunit malamig na sinabihan ni Essel na tumigil siya at pumasok, at inutusan pa si Yolka bilang bagong magician na sumali rin sa synthesis. Nagkomento si Han na ang mga hindi marunong sa support skills ay hindi makakaligtas, at hinikayat si Yolka na sumali sa proseso. Matapos ang synthesis, nagsanib sina Yun at Janine na nagresulta sa pagtaas ng antas ni Yolka. Paglabas niya mula sa chamber, ipinunto ni Han na iyan ang kapalit ng pagiging mahina, wala kang takas sa synthesis. Kung gusto niyang mabuhay, kailangan niyang magsikap pa. Para kay Roderick, brutal at nakakatakot ang proseso, kaya inamin niyang hindi siya komportable rito. Ngunit diretsyong sinabi ni Han na siya ang susunod na isa sa ilalim sa synthesis, at ang mga taong nakita nila kanina ang magsisilbing materyales niya. Hindi nagtagal, natapos din ang synthesis at umangat ang antas ni Roderick. Pagkatapos, binuksan ni Essel ang space-time rift at inutusan ng Party 2 na pumasok. Naisip ni Han na sinusubukan ng Master na subukin ang mga bagong salta. Pinayuhan ni Edith ang matandang lalaki na sumunod sa kanya at tiniyak na siya ang magiging pangunahing mandirigma sa laban. Habang papasok sila sa rift, tinawag ni Han si Yolka at tinanong kung anong spells ang kaya niyang gamitin. Sumagot si Yolka, nagtatanong kung bakit siya tinatanong ng ganoon. Ngunit mariing sinabi ni Han na kung ayaw niyang lumaban, mas mabuting sumagot na siya. Nagdadalawang isip si Yolka, iniisip kung bakit siya napunta sa ganitong sitwasyon. Pinaalala ni Han na dumating siya roon upang lumaban, at bilang isang 3-star hero, dapat ay naiintindihan niya iyon. Naghayag si Yolka ng pangamba, hindi siya komportable lumaban sa hindi pamilyar na lugar nang hindi alam ang dahilan. Sinabihan siya ni Han, kailangan pa ba ng dahilan para lumaban? Binalaan siya na kung tatanggi siya, pareho lang ang sasapitin niya gaya ng mga nakita nilang biktima. Pagkatapos, seryoso siyang nagtanong muli. Sa sandaling iyon, ibinunyag ni Yolka na ang ikatlong antas ng apoy na mahika ang pinakamataas na level ng mahika na kaya niyang gamitin. Gayunpaman, sinabi ni Han na alam na niyang marunong siyang gumamit ng apoy, kaya't inusisa kung may iba pa ba siyang uri ng mahika, tulad ng teleportation o anumang uri ng support type magic. Ngumiti si Yolka at tinanong kung iniisip ba niyang kayang gamitin ng isang fire mage ang support magic, bago niya idiniin na iyon ay mahika na karaniwang pinag-aaralan ng isang tatlong antas na salamangkero. Ipinagmalaki pa niya na magugulat si Han hanggang sa mapa-address ito kapag nakita ang kanyang mahika sa apoy, at buong kumpiyansang idinagdag na kahit anong support magic ay hindi maikukumpara rito. Naisip ni Han na medyo sayang at dapat ay kasing husay siya ng kanyang kayabangan. Para sa kanya, mas kapaki-pakinabang ang depensa kaysa atake. Nagtanong siya dahil kahit wala pa itong may pakitang kakayahan, may posibilidad pa rin sanang magising ito, ngunit mukhang malabo. Gayunpaman, inamin niyang ang isang salamangkero ay isa pa ring salamangkero. Ipinaalam ni Han kay Yolka na mula ngayon, kailangan na nitong lumaban kasama nila. Bagamat ayaw niya, napilitan si Yolka na sumang-ayon. Nang tanungin siya ni Han kung may karanasan na siya sa pakikipaglaban sa mga halimaw, buong kumpiyansa siyang sumagot ng oo at ibinunyag na tinatawag siyang bruha ng rival. Samantala, matagumpay na nakabalik ang Party 2 sa piitan. Pinaghinalaan ni Han na pumasok sila sa mas mababang palapag para sa pagsubok. Sa ekspresyon ni Edith, ipinagpalagay niyang mas malakas si Roderick kaysa inaakala nito. Sinabihan ni Han ang kanyang mga kasama na sila na ang susunod at nagbigay babala na maghanda. Maya-maya, pumasok sila sa bitak ng espasyo at oras, at inihayag ng sistema na 7 yugto na ang nalupig. Inasahan ni Han na mapupunta sila sa ika-4 na palapag dahil malamang nakasara ang susunod na antas. Para sa kanya, sapat na ang ika-4 na palapag upang subukan ang mahika ni Yolka dahil naroon ang mga harpy at goblin. Ngumiti si Han at sinabi na kapag nagsimula ang labanan, tiyak na mapapansin sila habang sinusuri ang kakayahan ni Yolka na ikinagulat ng dalaga, iniisip kung ano ang tinutukoy nito. Ipinaliwanag ni Han na medyo hahaba ang labanan, ngunit kaya ng kahit sino man sa tatlo na sakupin ang ika-4 na palapag ng mag-isa. Tinanong niya si Yolka kung wala ba siyang kumpiyansa dahil mababa pa ang kanyang antas. Mapang-uyam na ipinaalala ni Han ang sinabi nito kanina na siya'y magugulat at mapapatomba kapag nakita ang kanyang mahika. Natarante si Yolka ngunit iginiit na totoo iyon, at mayabang na sinabing tiyak na magugulat pa rin siya. Biglang lumitaw mula sa kawalan si Essel, inanunsyo na magbubukas ang pinto sa loob ng 10 segundo at inabisuhan silang tumabi. Nang bumukas ang pinto, nabigla si Han dahil mali ang kanyang inaasahan. Sa halip na sa ika-4 na palapag, inilipat sila ng Master sa pangunahing piitan ng ika-8 palapag na lubos na ikinagulat ni Han. Agad niyang inutusan ng lahat, ika-8 palapag ito. Mag-focus kayo at ilabas ang mga sandata. Mabilis na kumilos ang lahat bilang tugon, naghanda para sa anumang mangyayari. Ngunit si Yolka ay tila walang kamuwang-muwang sa sitwasyon.
Galit na tinawag ni Han na hayop ang master. Mahigpit niyang inisip na baka nagalit ito sa nangyari dati, lalo na tungkol sa pagiging kuripot nito sa pagkain ng isang 3-star hero. Biglang umalangaw-ngaw ang sigaw ni Han sa gitna ng kaguluhan, umiwas kayo. Ngunit nanatiling tuliro si Yolka, hindi napansin ang papalapit na panganib. Sa mabilis na kilos, tumalon si Han at itinulak siya palayo na iligtas sa pana na nakatutok sa kanya. Mariin niyang pinaalalahanan ito na huwag maging pabaya. Ipinahayag ng sistema na ang misyon ng ika-8 palapag ay subjugation, na ang layunin ay paksain ang Goblin Raider level 9. Habang sumugod ang halos 30 goblin na parang kabalyero, agad na inutusan ni Han si Jenna na magpakawala ng pana, at mabilis itong tumalima. Sunod niyang inatasan si Aaron na kapag umatake na ang mga goblin, lilihis ito at babanat mula sa gilid. Nang tanungin kung kaya niya, buong tapang na sumagot si Aaron na gagawin niya ang lahat ng makakaya. Habang nakatuon ang pansin ni Han kay Yolka, biglang nagpakawala ng mga palaso ang goblin. Kasabay nito, isang goblin na nakasakay sa lobo ang sumugod mula sa kabila upang siya'y salakayin. Mabilis niyang hinugot ang espada at sa isang tiyak na galaw, agad na napatay ang kalaban. Muling sumugod ang iba pang goblin upang siya'y sugurin, ngunit nagawa niyang umiwas at ginamit ang kalasag upang salagin ang mga atake. Ngunit isang halimaw ang sumunggab sa kanyang kalasag gamit ang mga pangil nito, tangkang agawin ang kanyang depensa. Agad siyang sumigaw kay Aaron na mabilis na tumugon at itinarak ang sibat, pinaslang ang nilalang. Sa gitna ng kaguluhan, inutusan ni Han si Yolka na bitawan na ang kanyang mahika, bagay na ikinabigla nito. Mariing pinaalalahanan siya ni Han na huwag nang ipaulit pa ang kanyang sinabi, at kung tunay siyang salamangkero, dapat niyang patayin ang mga goblin. Sumagot si Yolka na kailangan niya ng oras. Nang tanungin kung gaano katagal, sinabi niyang 1 minuto para maihanda ang mahika. Habang pinapatumba ni Han ang isang goblin, mariin niyang inutusan si Yolka na bilisan. Pumikit si Yolka, nagsimulang magbulong ng mga orasyon at gumalaw ng komplikadong mga kamay. Samantala, iniutos ni Han kay Aaron na salagin ang mga palasong papunta kay Jenna upang makapag-focus ito sa pagpana. Agad na inikot ni Aaron ang sibat upang hadlangan ang mga palaso. Ngunit habang abala si Yolka sa pagbubuo ng mahika, isang pangkat ng goblin ang sumugod upang siya'y salakayin. Mabilis na pumagitna si Han at hinarangan ang kanilang landas, na pagtantong ang prioridad ng mga goblin ay patayin ang salamangkera. Handa siyang bumili ng oras, ngunit batid niya mahirap pigilan ang lahat. Ginamit niya ang kalasag at sariling mahika upang salagin ang ilang palaso. Habang pinipigilan ang pagsalakay, tinanong niya si Yolka kung kaya ba nitong kontrahin ang paparating na atake, ngunit nanatili itong nakapikit at tuloy-tuloy sa pagbigkas. Nabalisa si Jenna at tinawag siya. Yolka, kapag nanatili ka riyan, masasapul ka. Sa isang iglap, isang halimaw na goblin ang sumugod at malakas na umatake. Pero bago ang sunod na chapter, huwag kalimutan mag-like, share at subscribe sa ating YouTube channel na Isekai.